Hello, magandang umaga po sa lahat. Narito po muli tayo at magbibigay po tayo ng pahayag na ating pong ginagawang siyang ating paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay Be a follower of Christ like Paul was. Ang ating pong mga verse ay 1 Corinthians 4:16, 1 Corinthians 11:1, Philippians 3:17-19 at Ephesians 5:1 at 1 Thessalonians 2:14, 1 Thessalonians 1:16 at sa labas po ng sulat ni Pablo, ito po yung Hebrews 6:12 at 1 Peter 3:13. Yan po yung ating mga verses na gagamitin natin sa araw na ito. Yan po yung be followers of me. Yan po ang sabi ni Pablo. Paul says, be followers of me. Alam niyo po yung napakaraming relihiyon dito sa mundo. At meron pa nga nauna sa Christianism. Kung hindi po ako nagkakamali, yan po yung Hinduism, yung religion ng mga India. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos, nilirespeto ko po yung yung mga Indian na ang kanila religion ni Hinduism. Ang ginawa ng Diyos para mailigtas ang tao at makilala ang Diyos, sinugo niya yung kanyang anak na si Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At ang kanyang misyon ay iligtas ang Israel. At siyempre, may siya kasamang 12 apostles. Hindi po kasama dyan yung ating apostol na si Pablo. Ang misyon niya ay iligtas ang Israel. Pero ano ang ginawa ng Israel? Pinapatay siya at pinako sa krus. Namatay siya, umakyat sa langit. At nariyan na naman ang kanyang puso. Gusto na niyang iligtas ang sangkatauhan. Kinausap niya ang ating apostol Pablo, ang ating nag-iisang apostol. Dinala niya sa langit kasi hindi na siya pwede bumaba sa lupa para magpakita sa tao. Kaya kinuha niya ang ating apostol Pablo. Kung mamababasa po nyo, yan ay nasa 2 Corinthians 12, 1-6. At doon ay pinahayag niya kung anong gagawin at kung bumuo siya ng ebanghelyo na kiniklaim ni Apostol Pablo, my gospel. At doon din po nabuo yung bagong doktrina, yung tamang doktrina na para sa tao. So, ano ngayon ang ililigtas ng Diyos? Ang ililigtas ngayon ng Diyos ay ang sangkatauhan, ang body of Christ. Kailangan maging body of Christ ka bago ka maligtas. Ganyan po. Ililigtas niya parehas ang Hebrew, ang Israel at ang Gentiles. Nagsimula ito po noong 47 AD. Nagkameron sila ng communication ni Apostol Pablo. Sa Acts 9, si Apostol Pablo na-convert na pero wala pa rito yung kanyang gawain. Hindi pa nabubuo yung body of Christ. Sa Acts 13 po nabuo yung body of Christ. Sa madaling salita. So, pasalamat tayo dito sa Pilipinas at kahit na late tayo na narating ng ganitong balita, ay magpasalamat tayo dahil nakasama tayo sa kaligtasan. Kasi biro nyo, 47 AD, kailan ba namatay ang ating Panginoon Jesucristo? Sabihin natin 30 AD nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo, umakyat siya sa langit. So 47 AD nabuo ang body of Christ. Ngayon, ano na ngayon? 2024 na ngayon. So malapit na ang 2,000 years yung birth ng
body of Christ. More or less, kasi hindi naman, wala namang accuracy siguro ito. Maaari magkulang lang 1 o 2 taon. Sabihin na natin hanggang 5. O sumubra. So, yan po, At ngayon, meron na nga tayong body of Christ, pero ano nangyari? Napakarami po ng denomination. Napilit tinatakpan ng kaaway yung katotohanan. Nawawala po yung sustansya, yung dapat tayo ay nakatuon sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng sulat ni Pablo. Hindi po. Ang nangyayari ngayon basta feeling blessed tayo, akala natin ligtas na tayo. Gumawa tayo ng mabuti, akala natin ligtas na tayo. Ang hindi natin nalalaman, kailangan tayo nasa tamang doktrina. Wala pong kinalaman ang paggawa ng mabuti. Wala pong kinalaman ang mabless. Hindi ko naman sinasabing magpakasama kayo para ikaw ay maligtas. Hindi po yun ang makakapagligtas sa inyo. Ang makakapagligtas po ay yung tamang katuruan, yung tamang doktrina, sapagkat yun po ang maghahatid sa inyo na gumawa kayo ng mabuti. Ngayon, naguguluhan ng tao, kaya pakinggan po natin itong ating video ngayon. Pakinggan nyo ko po. Pag ito'y narinig nyo, pag naumpisahan nyo po sa simula, tapusin nyo po hanggang katapusan para malaman nyo po hanggang conclusion. Yan po. Alam nyo po ang nangyayari ngayon, parang yung kapanahonan ni Noah na malapit na yung magbaha. Alam nyo, malapit na yung rapture. Kayo nga mga nakikinig dito na merong mga iba't ibang denomination. Alam niyo yung rapture sa Bible, pero hindi niyo alam kung paano ililigtas ng rapture. At hindi niyo rin alam kung paano ang second coming ni Christ. Ang second coming ni Christ, ililigtas niya ang bayan ng Israel. Pero yung rapture, lahat po. Yung lahat ng member ng body of Christ, mapa-Israel ka man o mapa-Hintil ka man, ililigtas ka kung member ka ng body of Christ. Yan po ang tanong natin. Ano po? At sa 100, alam nyo ba ilang taon si Noah na nangaral sa sangkatauhan para maligtas lang? 120 years hanggang sa matapos na yung bangka na magliligtas. Pero sinong naligtas? May nakinig ba sa kanya? Wala. So nakinig lang yung pamilya niya, 8 ang naligtas. Tsaka yung mga pinapasok nilang mga iba't ibang uri ng hayop, couple na mga hayop. Yan lang po naligtas. Ngayon, ganyan din po mangyayari dahil ini-ignore, dinitinay ng tao yung turo ni Pablo. Hindi po, may kaugnayan po yan dito sa Be Followers of Me. Be Followers of Me, kasi hindi po natin dapat sundin yung 12 apostoles dahil yun po para sa Israel. Kaya dito lang po, ito pong panahong ito ang magliligtas po ngayon sa atin ay ang dispensation of grace, yung biyaya ng Diyos. Kaya huwag niyong pagsama-samahin yung biyaya ng Diyos, yung katuruan ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa, dahil hindi po yung papasa. Hindi po yung papasa. Hindi po kayo doon maliligtas. Kahit po anong gawin natin, hindi po kayo maliligtas doon pag pinagsama-sama nyo. Dito lamang po. Pero hindi ko po sinasabi na doon sa labas na sulat ni Pablo, doon sa Old Testament, tsaka doon sa sulat ni Matthew, ni Luke, at tsaka ni Mark, at tsaka ni John, ay masama yun. Hindi po, banal po yun. Katunayan nga po yun, magagamit natin guide
dito sa pamumuhay natin sa mundo para tayo maging mabuti. Itutulak din po yan ng doktrina ng dispensation of grace para tayo maging mabuti dahil tayo bagong likha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Binubuksan ko lang po yung Bible natin. Ano po? Gusto ko pong buksan yung sinabi ko kanina. Yan Sabi po dito sa gospel ni Pablo dito sa Galatians 1:8-9. Sabi po dito, but though tayo or an angel, kahit na mga anghel from heaven preach any other gospel, kung magtuturo po ng ibang ebanghelyo unto you than that which sa inyo, na yung itinuturo ko kung may magtuturo ng ibang gospel maliban doon sa itinuturo ko sa inyo, let him be accursed, pakasumpain siya. Hindi lang po doon sa 1:8, inulit-ulit niya sa 1:9. Kaya kung hihimay-himayin niyo po yun, yung verse na yun, doon pa lang matatauhan na kayo kung kumikilos sa inyong banal na Espiritu ng Diyos. Pero kung hindi kumikilos sa inyong banal na Espiritu ng Diyos, patuloy kayong tatakpan ng tatalokbungan ni Satanas ang inyong pag-iisip para hindi nyo po maintindihan. Ito po, sabi po dito, in whom the God of this world. Sino ba yung God of this world? Had blinded the minds of them which believe not. Doon sa mga hindi naniniwala dito sa mga sinasabi ko, sabi ni Pablo, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. So, doon sa verse 3, doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, ang binasa natin verse 4 ang sabi niya doon, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung hindi nyo maintindihan ito sinasabi ni Pablo, kung hindi nyo maintindihan ito ay nakatago doon sa mga hindi maliligtas. Nakakalungkot po, Ito'y may mga talukbong sa mga mapapahamak. Mas lalong masakit yun. Mapapahamak. Di ibig sabihin, simba ka ng simba, wala palang saysay yung ginagawa mo. Bigay ka ng bigay, wala palang saysay yung pagbibigay mo. Doktrina po ang tama. Mga kapatid, doktrina po. Opo. Sige, basahin na po tayo. Magsimula tayo. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. O Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito. Napakatagal pong wala tayo sa ere dahil naglipat po kami ng bahay. Lumipat na po kami dito. At saka bukod po doon, matagal pong walang internet. Nag-ayos muna po kami na internet. Tapos nasira pa yung iba kong mga gadget. Lord, salamat. Ngayon ay muli mong ibinalik ang aking paglilingkod. Wala po akong hinahangad na hindi po ako gumagawa ng vlog para sa pang monetary purpose. Hindi po. Ang purpose ko po ay makapagligtas ng kaluluwa ng tao, Lord God. Kaya salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa akin. Patuloy niyo po akong gamitin. Buksan niyo po ang kaisipan ng lahat ng taong makakarinig nito.
para po sila mapasama sa kaligtasan. Mapasama sila bilang membro ng body of Christ. Bless niyo po kami. Lord God, kayo po ang aming pinupurit, sinasamba ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, yan po yung ating topic, be followers of me. Be followers of Christ like Paul was. Ito yung ating mga verse na binanggit ko kanina. Yan. Tayong mga nabubuhay pa dito sa lupa ay dapat mabuhay ng may wastong pag-iisip, nasa tamang pag-iisip. Ito po ay may verse po ito. Tingnan natin yung verse. Ano po? 2 Timothy 1:7. Ano po sinasabi dito sa 2 Timothy 1:7? For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kaya tayo po ay dapat ay nasa tamang katinuan, nasa wastong pag-iisip. Ano po? Alam niyo po, nakakalungkot kasi yung iba nakiklaim din sila na sila ay nasa body of Christ, sila daw ay alam nila yung dispensation of grace, alam nila yung turo ni Pablo, pero hindi naman po sila gumagawa ng maayos sa buhay, hindi sila nagiging mabuti. So ano lalabasan po nito? Kayaya po sa Panginoon para hindi natin maaaring sa inyong pag-iisip kayo ay body of Christ, pero ang katotohanan ay maaaring hindi, dahil wala kayong response. Kasi tinatrabaho kayo ng Holy Spirit Kung wala kayong response doon, anong ibig sabihin nun? Hindi kayo member ng body of Christ. Kailangan may response ka. Ikaw yung workmanship ni God sa Ephesians 2:10 para gumawa ng mabuti. Tinatrabaho tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil sumusunod tayo sa batas, dahil ginagawa ng ating pagkatao. Hindi po. Ang gumagawa niyan ay ang Diyos para sa atin. Minumulda tayo ng Holy Spirit. So, ganun po, no? Kailangan gumawa ng mabuti na nagpapakita bilang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Ito na yung sinabi ko kanina, Ephesians 2:10, at pinakamahusay at ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos na isinulat ni Pablo na siyang magliligtas sa atin. Bagamat concern tayo sa mga aral ni Pablo, mga kapatid, guide pa rin natin yung tulad ng sinabi ko kanina, hindi porke ang magliligtas sa atin ay yung sulat ni Pablo, walang saysay na yung Old Testaments at saka yung katulad ng mga Proverbs, Psalms, yung sulat ni Matthew, Mark, Luke at saka John. Hindi po, magagamit din po natin yung guide para sa ating mabuting pamumuhay, para sa ikabubuti ng ating buhay dito sa lupa. Na itutulak bilang itutulak ng banal na espiritu dahil siya ang nagmumulda sa atin, na yun nga katulad na sinabi kanina sa Ephesians 2, tayo yung pinakamahusay na workmanship ni God para gumawa ng mabuti. So yun pong ibig sabihin, yun po ang suma total. Mahalin po natin ang ating kapwa. Huwag po tayong gagawa ng anumang kabulustugan sa ating kapwa. May mga aral din naman sa labas ni Pablo. Ito, yung sinasabi ko kanina. Katulad po dito sa sinasabi natin, yung kasama na isinulat ko dito, yung Hebrews 6:12 at saka yung 1 Peter 3:13.
Ano bang mga sinabi dito na makakapag motivate sa atin, makakapag-udyok para makapamuhay po ng maayos dito sa lupa? Sabi po dito sa Hebrew 6:12, that ye be not slothful. Huwag tayo maging tamad o makupad, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Para tayo po'y magmana ng mga pinangako. At sabi po dito sa 1 Peter 3:13, sabi po dito, in who is he that will harm you if ye be followers of what which is good? Sino nga naman na makakapag gawa sa iyo ng sakit? Sino makakasakit sa iyo kung ikaw po ay sumusunod sa kung ano ang mabuti? Sa nga naman. Pero kung ang ginagawa mo ay masama, talagang pag minamalas-malas ka, gagantihan ka. Kaya po, bagamat na magliligtas sa atin ay yung mga sulat ni Pablo para sa atin, meron din tayong mapupulot na aral sa labas na magiging guide ng ating pamumuhay dito sa lupa. Yan. Alamin natin kung sino si Pablo bago siya naging Apostol Pablo. Ang pangalan po niya ay Saul po, noong siya na-convert doon sa Acts 13, doon siya naging Paul. Doon sa Acts 2, ang may kaugnayan sa pagkaka-convert sa kanya si Sergio Paulo, yung governor ng Roman governor na nakinig sa kanyang aral. Ngayon, tingnan nyo, isipin nyo ang pangalan ni Paul, Saulo. Alam yan ng mga Grego, alam yan ng mga Romano, na kapag sinabing ikaw ay Hebrew, hindi ka masyadong papansinin ng mga hintil. Hindi ka papansinin. Sabi, yan Hebrew yan. Kasi may discrimination ng araw Hebrew yan. Paano natin yan pakikinggan ang aral yan para lang sa mga Israel, sa mga Hebrew. Pero ang ganda na plano ng Diyos, no? Na-convert siya sa pangalang Paul. Ang pangalan pong Paul ay Romano, hintil yan. Kaya si Pablo pala yan. Kaya nakikinig siya. Kaya lang sa atin nung dumating ito hindi ko alam kung 18th century o 19th century na, early 19th century. Dinala ito ng mga misyonaryo sa atin. Kasi sa atin nauna yung Catholic Napakarami po ng denomination sa mundo. Alam nyo ba, napakarami ng denomination. Tuwan-tuwa dyan ang kaaway kasi para matakpan yung katotohanan. Kaya wala nakakaunawa Walang nakakaunawa sa body of Christ. Nakikita nila sa Bible, alam nila body of Christ. Nakikita nila yung dispensation of grace. Ako grace believer ako. Pero halo-halo. Sinusunod din nila yung mga tinuturo ng Old Testament, ganyan, halo-halo sila. Tuwan-tuwa ang kaaway, yung katulad na sinabi ko kanina sa inyo. Kung ito'y nakatago doon sa mga hindi maliligtas. Kung hindi nila ito maunawaan. 2 Corinthians 4:3. Kung hindi nila ito maunawaan itong sinasabi kong ito, sorry po. So, yan, ating tingnan si Paul. Bakit sinabi niya na be followers of me? Siya ay isang lehitimo siyang Judaismo.
Hebrew Judaism. Israel sa lahi ni Benjamin. Purong Israel siya. Yan. Yan, oh. Sino ba si Pablo para ating tutularan? Sino ba siya? Yan. Alamin muna natin. Kilala natin si Pablo na mula sa pangalang Saulo, isang mahusay na tagasunod na Pariseo sa ilalim ng relihiyon ng Judaismo, at ang kanyang ama ay Pariseo din. Naging taga-usig, yan ha, biro nyo yan ha, naging taga-usig, nagpahirap, nagpakulong at nagpapatay sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga nang binago siya ng Panginoon, sinabi niya, matatagpuan ito sa 1 Corinthians 15:9, "For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God." 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Oh. Siya yung persecutor, na siya yung namumuno sa pagpe-persecute. Alam niyo ba yung pinersecute ni Paul? Yung the way, yung itinatag na samahan ng ating Panginoong Kristo, yung the way. Hindi ito yung dating daan ha. The way. Nasa Bible po ito. Yung the way. Hanapin niyo yung the way doon sa concordance. Matatagpuan niyo. So, yung po, persecutor siya, at inamin niya na siya yung namumuno sa mga ganung mga bagay. Pagamat ganyan ang kanyang pagkatao, ito ha, pakinggan niyo mabuti ha, bagamat ganoon ang kanyang pagkatao ito, makasalanan siya, ganoon ang kanyang pagkatao, kinahabagan siya ng Diyos sapagkat nagawa niya ang mga bagay na gayon sa kamangmangan. Hindi niya kasi alam na sa kawalan ng pananampalataya. Subalit, ang kamangmangan sa kasalanan ay nananatiling kasalanan hanggat hindi mo naunawaan ang kaligtasan dulot ng krus. Ang biyaya ng Diyos, ito na sinasabi natin, dispensation of grace, ang biyaya ng Diyos na siyang kabuuan ng misteryo ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang revelasyon ng ating umakyat sa langit, ang ating buhay na umakyat sa langit na Diyos, na ating Panginoong Kristo, na ito ay kanyang inireveal at ipinahayag at pinagkatiwala sa ating Apostol Pablo. Meron po yung verse, 1 Timothy 1:3. Ang ibig sabihin po ng 1 Timothy 1:3, ito po yung sinasabi, who was before ay blasphemer. Siya ay namumusong, si Pablo ay namumusong. Ibig sabihin ng namumusong, makasalanan siya. Tinutwist niya yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Siya ay isang mamumusong, isang persecutor, at injurious, mananakit. Sinasaktan niya yung mga membro ng The Way. But I obtain, sabi niya, pero nakakuha ako, but I obtain mercy ng kahabagan ng Diyos because I did it ignorantly in unbelief. Yan. Because I did it ignorantly unbelief. Nagawa niya yun na hindi niya naiintindihan. Kaya nga sinabi ko kanina, ang kasalanang nagawa mo na hindi naiintindihan ay nananatiling kasalanan kung hindi mo maintindihan yung gospel ng cross, yung pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo dito sa gospel of grace.
Kaya intindihin nyo na po mga kapatid, malapit na rapture. Sinasabi ko sa inyo, malapit na po yung rapture. Alam nyo ba itong mga bangayan na ito na ng China, ng Pilipinas, ng Amerikano, ng Taiwan. Hindi po ito yung gera na katulad lang sana noong World War II, noong panahon na nga po, mga baril, kanyon. Meron na rin mga bomba, ngayon po puro na missile, puro na mga nuclear bomb ang pagaganahin po dyan. Yan pong mga nuclear bomb na yan, hindi ko po kayo tinatakot. Patuloy ang paggawa ng tao ng mga nuclear bomb. Saan yan? Bakit yan ginagawa? Gagamitin yan. Pupuksa. Yan po ang pupuksa ng tao at yan ang gustong-gusto ni Satanas. Pupuksain ng tao sa pamamagitan ng nuclear bomb. Ngayon, sa konting pagkakamali ng desisyon, pwede tayong madamay dyan. Katulad ng desisyon ng kaya magpasalamat. Kaya lagi nating ipagpipray. Kaya ibinuto nyo, kaya hindi ang ating Pangulong Marcos, ipagpray nyo na siya ay kasiyahan ng Diyos sa kanyang mga desisyon, panatilihing malusog at nasa tamang pag-iisip. Kasi yung po decision, godly decision at godly wisdom, napaka-importante po sa isang leader. Kasi sa isang pagkakamali ng desisyon, yes, masakit niya, nararamdaman natin na tayo ay binubuli ng ating kaaway. Masakit yan. Talagang pwede ka na mag-suicide dyan. Baka nga isipin mo para, sige, sumama na tayo kahit tayo mga senyor. Pero hindi po ganun. Hindi po ganun ang kagustuhan ng Diyos. Ipagpasa Diyos natin ang mga desisyon. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya niya ginawa ang sangkatauhan para maging masaya, para mabuhay ng maayos, magkameron tayo ng magandang environment. At sa pamamagitan na rin ng ating desisyon, sa isang salita, pwede po tayo mapuksa. Pagpasa Diyos na natin. Alam ko marami nagagalit din sa pambubuli ng China, mga kapatid na Pilipino. Ako po may pagka-Pilipino din po ako, pero ang masasabi ko, ipagpasa Diyos po natin. Kawawa mga bata. At may kaugnayan yan sa rapture. Ang akin po iniisip, pero sa akin lang po ito wala po ito sa Bible. Bago po maganap yung mga pagputok, sa akin lang wag niyong nito. Bago magamit yung mga nuclear bomb na yan, ang akin po iniisip dyan, na-rapture na po tayo. Kaya napakalapit na po na rapture. Alam niyo ba ang British, yung British, yung kanilang military, yung isang general, naghahanda na po sila para sa Russia, sa North Korea at sa China. Dahil mayroon daw threat sa mundo. O biro nyo yan, threat sa mundo na yan. Kasi yung kanilang daanan yung pangangalakal, talagang kinakamkam ng China. Pag dumaan ka doon, talagang hindi po pwede. Para kang magbabayad ng toll gate sa China. Parang ganun po ang nangyayari. Yun ang ayaw ng ibang bansa, ng mga superpower katulad ng Amerika. Bukod doon sa ganun ang ginagawa ng China, kinakamkampan nila yung hindi nila kanila. Kaya pagparid din po natin to si Xi Jinping na ito, dahil para magkameron siya ng tamang pag-iisip. Pwede siyang sumira ng mundo. Sa bagay, mangyayari niya kasi doon sa Armageddon, palagay ko doon gagamitin niya sa Armageddon. Sige po, tayo po medyo humahaba na po. So, ganun po mga kapatid, maging wise po tayo at ibigay natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na nakikita natin at nangyayari. Ang Diyos ang bahala na sa
magdesisyon. Nasa kamay niya ang tamang desisyon, wala sa kamay ng tao. Yan. Ito yung buod eh. Ito yung buod bakit natin tutularan si Pablo eh. Understand the mystery of our Lord Jesus Christ. Yan. Kailangan maunawaan natin kung ano yung mystery. Understand the mystery of our Lord Jesus Christ. Yan. Aminin po natin, Aminin po natin, mga kapatid. Sa ayaw natin at sa hindi, tayo ay mangmang. Mangmang tayo pagdating sa doktrina. Maaaring matalino tayo sa ibang bagay, mataas ang ating EQ, pero mangmang tayo sa harapan ng Diyos. Kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, tama nga naman eh. Kasi yung ibang mga religion, napapansin ko, yung ibang denomination, basta sila'y na-bless, tuwan-tuwa na sila. Akala nila may kaugnayan yun sa kaligtasan. So, doon sa pagka-bless mo ngayon, mayroon yung emosyon eh. Ngayon, yung katawan mo, yung sarili mong pagkatao ang nagtutulak na gumawa ka ng mabuti. Dahil ang iniisip mo, na-bless ako sa Panginoon, kailangan gumawa ko ng mabuti. Hindi mo hinahayaan na ang Diyos ang magtrabaho sa iyo para gumawa ka ng mabuti. So, akala nila doon sa mga ganung pamamaraan, naliligtas ka. Yung magsimba ka linggo-linggo, akala mo, meron kang mapapala doon. Magbibigay ka ng mga malalaking halaga. Yung iba nga nagdo-donate pa ng nagpapagawa ng simbahan. Pero kung ang puso mo ay wala sa tamang doktrina, walang say-say po yan, kahit na magbigay ka pa ng 1 milyon. Pero kung ikay nasa tamang doktrina, magbigay ka lamang ng kahit piso, 10 piso, o 100 piso, na napakaliit na halaga, sa currency ngayon, ng halaga ng ating pera, ayan po may kagalakan ng Diyos dyan. Yung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa na nasa tama kang doktrina, may kagalakan ng Diyos. Yung magdasal ka ng maayos na ikaw ay nasa tamang doktrina, may kagalakan ng Diyos. Pero magdasal ka nang wala sa doktrina, maaari magkameron ka na answer prayer pero nagkataon lang yun. Wala yung kaugnayan sa iyong kaligtasan, mga kapatid. Yan po. Yes, maaaring matalino tayo, mataas ang ating IQ, pero mangmang tayo sa harapan ng Diyos. Pag-uusapan, kung ang ating pag-uusapan ay kaligtasan, hindi ka maliligtas hanggat di mo naaabot at naiintindihan ang misteryo ng ating Panginoong Jesucristo, itong ating sinasabing ito ngayon. Sa Romans 16:25, na unang naunawa ni Pablo, Ephesians, naroon yung mystery. Naunawa ni Pablo yung Ephesians 3:8, unto me who am less than the least of all sins is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ito na nga yung mystery. Ito yung mystery mga kapatid. The mystery of Christ revealed, 3:17. Yan po. Dispensation of grace given to Paul, made known to Paul, understood by reading, revealed the holy apostles and prophets. Ito pong mga apostles na ito na binabanggit dito, hindi po ito yung 12 apostles, pero plural po ito. Ito na po yung nagkameron ng conversion under Paul na mga apostles, katulad ni Timothy, tinatawag din po siyang apostles. Marami po rin ang mga apostles noong kapanahon na ni Pablo, pero siya yung first apostles ng body of Christ, si Paul.
explains with reference to the Gentiles, so tayo sa atin, enacted by the working of God's power. God's eternal purpose, ito yung purpose ng ating Diyos. So, to reveal the unsearchable riches of Christ. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mystery na ito. Ito yung unsearchable riches of Christ. Ito na rin yung mystery. To enlighten all men regarding the administration of the mystery. Yung pamamahala ng misteryo. To show God's divine wisdom through the church 3:10. Ano ba yung sinabi kanina? Ephesians 3 ito eh. Yan. Ephesians 3:10. To satisfy God's redemptive plan in Christ, providing access to God. Ephesians 3:11-13. So yan po ang kalahatan. Alam nyo ba kung ano yung mystery na sinasabi natin ni Christ, mystery of Christ? Ito yung revelation niya kay Pablo. Ito yung 13 sulat ni Pablo. Ito yung 13 libro ni Pablo. Itong mystery na ito. Ito yung magliligtas sa atin. Hindi tayo kayang iligtas ng denomination at hindi pwede po magsama-sama. Hindi po pwede magsama ang Baptist tsaka yung body of Christ. Hindi po pwede magsama mga Pentecostal at body of Christ. Hindi din pwede magsama yung mga Catholic sa body of Christ. Lahat po ng denomination, hindi po. Tanungin niyo kung bakit hindi pwede magkasama. Dahil ang bawat denomination po ay may kanya-kanyang statement of faith at mayroon tayong legitimate na statement of faith na dito nyo lamang matatagpuan. Pure dito sa sulat ni Pablo. At kapag naunawaan mo dito at naintindihan, makakasama ka sa rapture. Sapagkat ang ililigtas sa rapture ay body of Christ. Composite of Israel and Gentiles. Hindi lamang Israel. Nawala na yung discrimination, pinagsama na. Lahat ay mabibiyayaan na ng Diyos. At pagkatapos nitong rapture, mga kapatid, susunod po ay yung 7 years of Great Tribulations. 7 taon po yun. At ibabalik po muli ang pagliligtas sa Israel. At pagbalik po ng ating Panginoon Kristo, sila na po yung ililigtas at ang kanilang kaharian ay dito sa lupa. Samantalang tayo, ang ating residency ay sa langit. So, maliwanag na po sa inyo, ano po? Yan. Kaya ba nating i-imitate ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Yan. Kaya ba natin, mga kapatid, i-imitate ang ating Panginoon Kristo? Ang ibang mga mananampalataya, ang gustong tularan ay ang ating Panginoong Kristo na walang paliwanag. Kaya sabi nila, imitate Christ, di ba? Sa ibang religion, dapat maging tagasunod tayo ni Pablo. Gaya naman niya na siya ay na kay Kristo. 1 Corinthians 11:11, kaya ang ating susundan talaga po si Pablo. Hindi natin kaya sundan at tularan ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Pero kaya natin tularan yung ginawa ni Pablo sapagkat siya naman ay nasa ating Panginoon sa Kristo. Di ba ang liwanag po? Kaya ba natin magpapako sa krus at tubusin natin ang kasalanan ng sanlibutan? Siya po ay perfect at walang kasalanan nang nabuhay dito sa lupa. Samantalang tayo mayroong pagnanasa sa laman. Katulad ni Pablo, mayroon din siyang pagnanasa sa laman. Pero siya ay nabago. Alam niyo yung pagnanasa sa laman, di ba? Mayroon tayong sinasabi na minana natin yung kasalanan ng ating unang mga magulang. Hindi po yung kabuuan ng kasalanan ng ating unang magulang
magulang. Yung pong kasalanan po ni na Eva at Adan ay hindi po natin kasalanan. Kawawa po yung mga infant, yung mga sanggol na namamatay na wala pang kamumuwang. Kung ang minana natin ng kabuuan ay yung kasalanan ng ating unang mga magulang. Wala po silang kaligtasan, samantalang sila po may kaligtasan. Bakit? Dahil ang sinasabi po doong kasalanan ay yung pagnanasa ng laman. Hindi pa po umuusbong doon sa bata yung pagnanasa ng laman. Kaya sila po'y malinis, sila po'y hagip ng pagkamatay ng krus ng ating Panginoong Kristo. Kaya naniniwala ako doon sa aking apo na namatay, na 3 araw lang, siya po ay nasa langit. Nasa pag-aaruga ng Diyos. At kung kukuhanin ako ng Diyos, makikita ko siya. Yan po ang katotohanan. Pero habang ako'y narito sa lupa, tayo po'y maglilingkod sa Diyos. Ano po? Yeah. Paul says, be followers of me. Yan o. I fall, be follower of me. Brethren, kaya po ako, sabi ko sa inyo, nakikiusap ako sa inyo, I urge you to follow Paul, mga kapatid. Ito po yung kabuuan ng ating, ito po yung tema, ito yung essence ng ating pagpapahayag ngayong umagang ito. I urge you to follow Paul. Yan po mga kapatid. I urge you to follow Paul. Sige na po mga kapatid. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung kayo man po ay nasa ilalim ng nire-respeto ko kayo kahit paanong denomination ninyo, pero ako po ay nakikiusap sa inyo. Nasundan natin si Pablo. Masakit po ito kasi kapag sinundan nyo si Pablo, mawawala kayo doon sa inyong denomination. Ayaw ko kayo masaktan, pero yan po ang katotohanan. Ako, ganyan po ang nangyayari sa akin. Meron akong kasama, may mga kasamaan ako, may mga kaibigan ako, may mga kapatiran ako, na mahal ko. Pero anong ginawa ko? Pinili ko yung iwanan sila, pero bagamat sila kaibigan ko pa rin, iniwanan ko sila sa aking pananampalataya dahil nasa tama ako Alam mo, nasa tama ako. Alam niyo, nung ako'y nasa Katoliko, dami kong kaibigan sa Katolik. Mga LMI batch ko, yan. Mahal ko po itong mga kabatch ko dahil nag-aral po kami sa under ng Franciscan Missionary doon po sa aming bayan. Pinapatakbo po ito ng mga Franciscan Missionary noon po pero ngayon hindi ko na alam. Under noon. Ngayon, nung ako po ay na-convert at ako'y naging born again, akala ko yun na po yung ayos, tama. Iniwanan ko po yung bagamat sila dati ko pa rin kaibigan. Pero nung maintindihan ko po itong body of Christ, kasi nung ako po born again, under po ako ng denomination Naging pastor po din ako sa Baptist, tsaka ganun din sa Pentecostal. Naging pastor din po ako. So marami po akong kaibigan. Pero nung naintindihan ko po ito, dispensation of grace ni Kristo, ng Diyos, at saka itong body of Christ, ito na po yung inilagay ko sa sarili ko dahil alam ko ito yung tama. At naunawaan ko kung bakit mali yun, yung una ko at saka yung ikalawa ko. At ito naman yung tama. Mahal ko yung aking mga kaibigan, kasamahan at kapatiran sa religion, pero kailangan sundin ko yung tama. Gusto kong maligtas ako ng rapture. Ayaw kong ako'y maiiwan sa rapture at magdadanas ako ng 7 taon tribulation. Napakahirap po yung mga kapatid.
Kapag i-deny nyo po itong hayag na ito ni Pablo, kapag hindi nyo po siya tinularan, talagang maiiwan po kayo. You were left behind. At kayo po ang magdadanas ng wrath of God. Yung galit ng Diyos, mararanasan nyo po yun. Opo, 100% po yan mga kapatid. Kaya ngayon po mag-isip-isip na kayo. Yan o. Sabi sa 1 Corinthians 4:16, kaya't ipinamamanhi ko sa inyo na maging tagasunod kayo sa akin. Bakit gusto ni Pablo na maging tagasunod tayo niya? Sabi niya sa verse 15, bagamat meron tayong maraming mga tagapagturo kay Kristo, iisa ang ating Ama sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sino po yung magiging ama natin doon? Iisa ang ating Ama. Bagamat marami tayong tagapagturo. Si Pablo, ang ating Ebanghelyo na nakapaloob sa misteryo. Yes. Ito na yung mystery of Christ eh. Itong mga itinuturo na ito ni Pablo. Na itinuturo niya sa anumang dako ng iglesia. 1 Corinthians 4:17 na ipinagkatiwala kay Pablo para naman ibigay sa ating mga sumasampalataya sa risen Lord Jesus Christ. Ephesians 3:2. Ito yung mga sinulat ni Pablo eh. Ito yung mga sinulat ni Pablo na ibinibigay sa atin para tayo ay ma-motivate na maging tagasunod niya o tutularan natin siya. Yan o. Be followers of me even as I also am of Christ. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me even as I also am of Christ. Maging tagasunod kayo sa akin, gaya ko naman kay Kristo. Kapag naging grace believer tayo, mga kapatid, at tandaan ito sinasabi ko, pag naging grace believer tayo, ibig sabihin, alam natin na tayo nasa tamang grupo. Member tayo ng body of Christ pag tayo naging grace believer, at alam din natin yung tamang doktrina. Pag sinabi natin grace believer, ang ating doktrina ay yung mga itinuro ni Pablo. Bagamat hindi naman natin iniiwan yung Old Testament at yung iba pang mga ginawa ng ating mga ibang mga apostoles na hindi si Pablo, yun po yung mga banal din po yun. At yung nga po, tulad na sinabi ko kanina, magagamit po natin sa ating guide sa pamumuhay natin dito sa lupa. Ano po? Yeah. Kapag naging grace believer tayo, malalaman natin na tayo ay member ng body of Christ. And of course, di natin malilimutan na alahanin ang ating Apostol Pablo kasi siya yung first member, siya yung kinausap ng Diyos at siya yung nagpahayag nito para sa atin. Sapagkat siya ang unang kinausap, tama, ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ebanghelyo at unang membro nito. Una, ang doktrina ang pinaka-importante. Ito po yung pinaka-importanting component ng salvation, yung doktrina po, mga kapatid. Marami pong doktrina ang Bible. Una rin yung doktrina ng Gospel of the Kingdom of God. Ito na yung mystery ni Jesus Christ kung sino bumuhay pa na ang kanyang ililigtas ay mga Israel lang. Wala pa sa kanyang pag-iisipan noon yung iligtas ang mga Hintil. Tayo nga noon sa magpakinggan ang tawag sa atin aso no?
pag inuutusan niya yung 12 apostoles noong nabubuhay pa siya, ayaw niyang padaanin sa daan ng mga hintil, doon sa lugar ng mga hintil. Ang gusto niya, yung purong mga Israel lang ang dapat marating ng kanya salita. Pero nung umakyat na siya sa langit, namatay na sa krus, kaya yung krus ang magliligtas sa atin. Yung aral ng krus, teaching of the cross, yun ang magliligtas sa atin. Yung doktrina po, yun ang pinaka-importanting component ng ating salvation. Teach no other doctrine. Biro dito. Notin nyo, teach no other doctrine. No other doctrine. Huwag kang magtuturo ng ibang doktrina, kundi yung doktrina ko lang na ipinapahayag sa inyo. Baka kayo ay malisya. Kaya yan ang sinasabi niya, teach no other doctrine. Sa pagbabagong buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Kaya tayo nababago na nga, kaya nababago yung ating buhay, hindi doon sa ating sariling gawa. Yung gawa ng Holy Spirit na nagtatrabaho sa atin para tayo maging mabuti. Magre-reflect sa atin si Christ Nasa body of Christ ka nga. Alam mo yung dispensation of Christ, pero hindi nagre-reflect sa iyo si Kristo. Nanluloko ka ng tao. Nagpapatuloy ka sa pagsisinungaling. Ay, wala yun. Hindi po yun acceptable. Sa bagay, wala po akong kapangyarihan na humatol sa tao. Pero isipin nyo lang, logically isipin nyo. Tsaka yung tradisyon at ang iniwan na yung pagsunod at pagrespeto sa ranking and file na nakapaloob sa alituntunin sa loob ng body of Christ. Ano ba yung itong sinasabi na ito? Yung ranking of file, si Kristo ang kanya sinusunod yung Ama, at ang sumusunod kay Kristo yung body of Christ. At sa loob naman ng body of Christ, yung lalaki ang sinusunod ng babae. Yun ang tinatawag po na ranking of file. Yung tradisyon na yun, hindi po yung dapat mabago. Hindi po pwede sumunod yung lalaki sa babae. At hindi din pwede sumunod si Kristo sa body of Christ. At hindi din pwede sumunod ang Ama kay Kristo. Bagamat sila iisa. In formality, kailangan si Kristo sumunod sa Ama. Iisa lang sila na Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Kailangan naniniwala din po kayo sa Trinity. Yan po pinakamainam na isa ding component wisdom, knowledge din po ng body of Christ. Ano po? Yeah. Yeah. May napapansin kayo dito sa una, nakalagay dito, teach no other doctrine. 1 Timothy 1:3. Dito naman po sa ibaba, ito yung worldly thing. Sa una, yung teach no other doctrine. Tapos yung tao, nag-iisip siya, Nag-iisip siya yung tao. Yan ang pumasok po sa aking isipan, no? Yan po yung ginawa ko, yan ang pumasok sa aking isipan. Dito sa susunod natin topic. Ano po? Brethren, be followers together of me, for many are the enemies of the cross who mind earthly things. Pag pinag-summary po natin ito, doon sa 3 verse, ito po yung magiging kalalabasan. Buksan natin nga yung Bible natin. Yan. Philippians 3:17. Yan o. Basahin ko ha. Philippians 17:3. Sabi po dito ay
Basahin ko sa Tagalog. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng ganon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. So, kaya pala sinabi niya, be followers of me. Yung mga halimbawang nakikita natin kay Pablo, yun ang ating tutularan. Tapos doon sa 17, susunod sa 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Pero niya, no? Itong mga taong itong nagsisilakad na ganun, ito'y mga tao ding naghahanap ng biyaya ng Diyos. Yun nga, yung binanggit ko kanina, yung pinipilit nila ang sarili nila na gumawa ng mabuti. Pinipilit nila yung sarili nila na sila'y sumunod doon sa 10 utos ng Diyos. Na kung tutuusin po, 613 laws lahat yun eh. Pero yung, hindi ko nababanggitin sa inyo yung denomination na sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Pinipilit nila yung sarili nila pero hindi po kaya. Yung iba naman nagiging pilantropo, nagiging mapagbigay sa kapwa. Pinapakain niya yung mga tao. Pero hindi po yun, magsisiiyak. Sabi niya dito, magsisiiyak. Tapos pagdating sa 19, ito po yung sabi sa 19 na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Pero gumagawa ka ng maayos, kapahamakan ang aabutin mo pa. Na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Meron pala silang sariling interest. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Kasi marami pong mga reliyoso na tao na wag po kayo mahasaktan sa akin, ano po. Yun muna ang kanilang safety rin ang iniintindi. Hindi yung safety ng others, ng kapwa. Meron po siya intensyon sa kanya puso na, teka, unahin ko muna ang sarili ko. May narinig na ba kayo dyan ng mga pilantropo? Na nagbibigay ng mga ganito, nagbibigay ng kung ano-ano na sa kapwa-tao nyo. Pero, laki naman ang kanilang mga kurakot. Kukurakot sila ng, sabihin natin, ng 10 milyon, ipamigay nila yung 1 milyon. 2 milyon para ikaw yung maging mabango sa tao. Napakaganda nga naman tingnan. Pero yung nakurakot mo, 10 milyon. Meron kang 8 milyon na nasa bulsa mo. Yung pong ibig sabihin nito, ano po? So, ano pa yung aking sasabihin sa 19? Na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ito tatandaan nyo mabuti ha. Nag-iisip sila ng mga bagay na ukol sa lupa. Ito ha, mas magaling sa English eh. Aking bibigkasin sa English ha. Sa King James Version. Sabi sa King James Version, yung 19, ito yung pinaka gusto ko rito sa lahat ng sinulat ni Pablo na atin siyang tutularan eh. Be followers of me. Ito yung pinakamagandang topic. Itong Philippians 3:17 to 19. Doon sa last part ng verse na ito, doon sa 19, sabi po dito, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mine earthly things. Who mine earthly things. Sige, pag-usapan natin yung who mine earthly things na yan. Yeah. Sige ha, basahin ko ulit yung verse. Mga kapatid, sama-sama tayong maging tagusunod sa akin. Sundan niyo ako, sabi ni Pablo. Sapagkat marami ang mga kaaway ng krus. Marami daw ang kaaway ng krus. Ibig sabihin, ito yung doktrina ng krus. Ito yung teaching of the cross na nag-iisip ng makamundong bagay. Earthly things, who mind earthly things dito. Iniisip yung makamundong bagay. Ngayon, pag dumating sa inyong kaisipan, yung makamundong bagay, sige ha, anong iisipin nyo? Yung earthly things, kung dumating tayo doon sa earthly things. Ito ha, pakinggan yung sasabihin ko.
Kung tayo ay patay na kasama ni Kristo mula sa mga simulain ng sanlibutan, ibig sabihin, kaya tayo ay patay na doon sa simulain ni Kristo dahil si Kristo ay namatay sa krus. We are baptized into His death. So, ibig sabihin, patay na rin tayo doon sa simulain ng mundo. Ano ba yung simulain ng mundo? Ano ba yung gusto ng mundo? Siguro alam nyo na yan, yung gusto ng mundo na yan, hindi na natin uulit-ulitin. Ito yung literal na earthly things. Iba yung spiritual na earthly things. Ito yung literal na earthly things. Ang gusto ng mundo, ano ba yun? Yung masatisfied ka, yung lahat ng worldly things, lahat ng makamundong bagay na gusto mo maging satisfied yung katawan mo doon sa mga bagay na yun. Ano po? Tapos, napapailalim kayo sa mga ordinansa ng batas. Tama nga naman, oh. Kaya, naiisip natin tayo yung nagiging mabuti sa Diyos dahil pinipilit natin yung sarili natin na sumunod sa batas. Sabi sa batas, huwag kang mangangalunya. Oh, pero nag-commit ka naman ng adultery. Yung iba nga nag-asawa pa, pero kasal ka sa una. Magpapail ka ng divorce. Pero yung bang gusto ng Diyos? Kaya nga, itong payo ko dun sa mga nag-aasawa, kung kayo po'y mag-aasawa, piliin nyo na yung gustong-gusto nyo. Baka pamaya, pag natikman nyo lang ang buhay na may asawa, hindi pala ito yung gusto ko. Meron na naman ako nakilalang iba. Mas maganda at mas mabait. Iwanan mo yung una. Kasamahin mo yung ikalawa. Ganyan ang buhay ng mga artista. Pasensya na po, ano ba? May allergic ako sa alikabok eh. Basta inuubo agad. So, ganyan. Yan ang tinatawag na, na yung makamundong pamumuhay. Napapailalim tayo sa ordinansa ng batas. Habang mix, ito yung, pag sinabing mix, yung sama-sama. Yung turo ng kingdom of God, dispensation of the kingdom of God, or gospel of the dispensation of God. Pinagsama nyo yung gospel of the dispensation of grace. Hindi pa rin yun maganda, mga kapatid. Wala pa rin po yun. Hindi pa rin kayo maliligtas doon. Ano pong gagawin natin doon sa mga ganung bagay? Putulin po natin. Ihinto na natin. Mag-isip tayo. Lumagay tayo sa tamang pag-iisip. Lumagay tayo, ipwisto natin. Kung gusto nyo kayo talaga mapasama sa kaligtasan, lagay nyo na yung inyong pag-iisip sa tamang pag-iisip. Pilitin nyo ito. Oo, masakit. Pero pilitin nyo. Kung gusto nyo lang, kung gusto nyo maligtas sa rapture. Pero kung ayaw nyo naman, hindi panatilihin nyo yung gusto nyo. Gumawa kayo ng gusto nyo. Akala nyo, mabuti kayong tao. Akala nyo, Pero hindi ko naman sinasabi na magpakasama kayo. Kasi kahit na body of Christ, nagiging mabuti dahil doon sa pagmumulda ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya ang magpapatakbo sa buhay mo. Walk in the Spirit. Yung sinasabi sa Galatians 5:16. Lalakad ka sa Espiritu ng Diyos. Hindi doon sa Espiritu ng iyong sarili mo. Ngunit ito ngayon ay makamundo. Ano ba? Ang kautusan ay habang mix ang sinasampalatayanan ninyo, putuli na ito at huwag na subukan pa. Colossians 2:20-21. Ito, Colossians 2:20-21. Yan. Ang kautusan ay spiritual noong ibinigay ito ng Diyos sa kanyang mga tao sa Israel. Spiritual noon yung kautusan. Yung sinasabi niyong 10 Commandments na yun naman is 613. Yung 10 Commandments nakapaloob doon sa 613 laws of Israel. Ito yung tinatawag na mga Israel na misbut. Mayroong tayong libro niyan. Misbut yung 613
laws nung kapanahon na noon, nung Old Testament. Hanggang doon sa ministeryo ni Kristo, nung siya pinanganak sa lupa hanggang sa sumalang sa kanyang ministeryo dito sa lupa, sinusunod pa rin niya yung laws, yung batas ng Diyos, yung binigay kay Moses. Ang nabago lang doon ay yung Judaismo naging Christianism. Oo. Merong messianic form of Christianity, yun ang tinatawag. Yung the way, oo. Pero sumusunod pa rin si Kristo sa batas noon. Pero ngayon, hindi na tayo sumusunod sa batas. Sumusunod na tayo sa biyaya ng Diyos. Kasi yung biyaya ng Diyos ang magpupulpil sa atin para masunod natin yung righteousness ng batas, yung kabutihan ng batas. Dahil doon sa ating faith kay Kristo, nasusunod natin, tayo nagiging mabuting tao. Okay? So, naintindihan nyo na, ano po? Ito, hindi ka makakahanap ng maraming mga pastor na nagbababala sa kanilang mga kongregasyon tungkol sa kamunduhan ng reliyon. Ito yung ang tawag dito? Worldliness of religion sa English. Ito yung kamunduhan ng religion. Kaya binanggit dito yung doon sa 18, yung earthly things Earthly things. Ipagpapatuloy ko earthly things kasi ang ganda ng kasunod niya. Ay, doon pala sa 19, ang ganda ng kasunod niya sa 20. Yung earthly things, mapapapunta sa heavenly things. O sige, earthly things yung kamunduhan na religion. Ang tanging paraan upang maiwasang makuha ka o sa mang-ayon sa reliyon ng mundo, do sa worldliness of religion, ay sumunod ka kay Pablo. Kaya, yun ang topic natin. Be followers of me. Para hindi mo masundan yung worldliness of religion. Yung worldly religion. Ang makakapag-alis lang nun at ang makakapagpapuro sa iyong pagiging body of Christ, yung sumunod ka kay Pablo. Susundan mo si Pablo. Susundin mo ang kanya mga sinasabi. Mga kapatid, ito dito brothers yan, ito basahin nyo ito. Itong box na ito, i-copy nyo po ito, tandaan nyo po ito mabuti. Napakalaking tulong po ito sa inyong pagiging body of Christ. Ito po. Yan. Mga kapatid, sama-sama kayong maging tagasunod sa akin. Sapagkat marami ang mga kaaway ng krus na nag-iisip ng makamundong bagay. Ang tinutukoy ni Paul na makalupa o makamundong bagay na nasa isip ni Pablo ay hindi ang mga kasalanan ng laman. Pero yun. Hindi pala yung kasalanan ng laman. Ang tinutukoy dito ni Pablo, dito sa 19. Hindi yung kasalanan ng laman, Tulad po ng magbigay tayo ng example. Tulad ng adultery, yung pakikiapid, at saka yung pagnanakaw, yung robbery, tip. So, hindi pala ito yung tinutukoy ni Pablo. So, ano yung tinutukoy ni Pablo? Meron siya ditong question Alam mo ba kung sino ang hindi nakakaalam ng kailangan nila ng kapagligtas na sila ay kalaban ng preaching of the cross, ng cross? Alam niyo ba kung sino yung kalaban ng cross? Yung mga reliyosong tao. Religious people. Yung mga reliyosong tao sa iba't ibang denomination. Alam niyo ba yung mga reliyosong tao sa iba't ibang denomination? Pag sila'y naka-encounter o nakaharap ng alam nilang pusakal ng magnanakaw, alam nila na nangangalunya, nandidiri sila. Lalo-lalo na sa mga bakla. Nandidiri sila, yung mga taong reliyoso. Dahil ayaw nilang mapadikit o mapalapit. Kasi ang isip nila, ugaling Hudyo. Ayaw nilang mapahawak sa maruruming bagay. Ganyan ang mga Hudyo doon sa Old Testament.
Ayaw nila makipagsalamuha. Minsan nga nakipagsalamuha ako sa isang abogadong bakla Nakapagkwentuhan ako sa kanya, sinabi ko sa kanya, ganito yung sinabi ko sa kanya. Alam mo, Brad, hindi ko alam kung Brad o sis ang itatawag ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Alam mo ba kung saan galit ang Diyos? Kasi sabi niya sa akin, kayo lamang po yung pastor. Sabi niya sa akin ah, Pastor, kayo lamang po yung pastor na nakikipag-usap sa katulad namin. Kayo lang yung nakilala ko. Siguro meron ding iba, kaya lang sabi niya lang, siguro sa experience niya, ako lamang yung nakaharap niya. Marami kaming kwentuhan hanggang doon sa kanyang mga pag-uugali. Marami akong binanggit sa kanya tungkol doon sa mga sexual relationship ng lalaki sa lalaki. Pinag-usapan namin yan. Dapat wag niyo ikahiya yung mga ganung mga bagay, yung mga sodomite. Sinabi ko rin sa kanya. Ngayon sabi ko sa kanya yung doon sa summary ng aking kwentong ito. Sabi ko sa kanya, alam mo Brad o sis, sabi ko gano'n. Hindi nyo nga alam kung ano yung inyong uri ng pagkatao. Hindi nyo nga alam kung kayo babae o lalaki. Pero, alam mo ba, na hindi galit sa mga bakalaan Diyos? Sabi ko sa kanya, hindi galit sa inyo ang Diyos. Tandaan niyo mo ito sasabihin ko. Alam mo kung saan nagagalit ang Diyos? Doon sa mga ginagawa ng bakla. Doon galit ang Diyos. Kaya kung ikaw ay relihiyosong tao, ikaw yung hindi nakakaintindi ng kaligtasan. Yan ang kalaban. So, ang sakit po? Yan ang kalaban ng krus, yung mga religious people. Kaya ito yung pinakagusto ko sa lahat yung be followers of me ni Pablo Itong Philippians 3:17 to 19. Dahil alam nyo ba? Dahil iiwanan natin itong mundo Balik tayo doon sa earthly things. Dahil tayo sa langit, kaya hindi yung katuruan ng mundo ang dapat nating Kasi ang katuruan po sa mundo, ang magmamana po ng mundo, mga Israel. Sila yung mananatili dito sa mundo. Tayo sa langit. Kaya ang i-focus natin yung ating pag-iisip, sabi sa Colossians 3 ni Pablo, i-focus natin ang ating pag-iisip doon sa makalangit na mga bagay. Sa mga bagay na makalangit, doon lang natin ipo-focus sapagkat yun ang ating kaligtasan. Ano po? Yan. Walk in the Spirit and charity in the body of Christ. Charity in the body of Christ. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Tsaka ito yung mga verses natin. 1 Corinthians 1 Corinthians 13:13, Galatians 5:16, Ephesians 5:2. Charity in the body of Christ are selflessness, love of neighbor, and love of God. Yan ang ibig sabihin ng charity dito sa katuruan ng body of Christ. Ayan. Ephesians 5:1, sabi dito ay nga, maging tagasunod nga kayo ng Diyos. Ito hindi na niya sinabing maging tagasunod sa Kanya. Tagasunod kayo ng Diyos gaya ng minamahal na anak. Maging tagasunod tayo ng Diyos bilang isang nagmamahal na anak sa Diyos. Yan.
Iba po yung aking ulitin na iba po yung follower, tagasunod, kasi ito King James version eh. Pero kung ililipat natin sa NIV version, ang magiging lalabasan dito ay imitator. Ibig sabihin eh katulad o tumulad. Imitator sa NIV. Bagamat ang gumagamit po ako ng NIV, ano po, dahil sa nadadalian akong bigkasin, lalo na isang katulad ko na medyo nauutal sa malalalim na English. Hindi po ibig sabihin na ang pattern ko ay yun ang NIV, hindi po. Ang pattern ko po pa rin ay yung King James Version pa rin po yung pattern ko. Nililinaw ko lang po, no? Kasi yan po yung ating pattern, King James Version. Pero gumagamit ako ng iba't ibang translation ng Bible dahil nabibigkasan ako. Pero bago ko po yung gamitin, ina-analyze ko pong mabuti. At saka yung iba ini-edit ko para lang makapagbigkas ako ng maayos, dahil pag purong King James Version ang aking bibigkasin, nahihirapan po ako. Lalo na yung may mga thou shall not, ganyan. Yung mga ganun po. Yung mga, ako hirap na hirap po dun sa mga ganun. Sige, atin po itong sa ating pong pagsunod, maging magandang halimbawa tayo sa mundong ito. Yan po pinakamaganda eh. Maging magandang halimbawa po tayo sa mundong ito. Hindi maging at huwag tayong maging kahiya-haya sa Diyos. Di dapat makita ng ating kapwa. Sa nga naman, kung talagang hindi mo mapilitang gumawa ng kasalanan, siguro itago mo na lang, ikubli mo. Kasi kahiya-haya sa tao. Sasabihin yan yan member ng body of Christ, alam nila yung grace, pero tingnan mo naman ang ugali, yung nakakita ng tao. Wag tayong maging wag tayong ganun. Pero hindi ko sinabi na kung hindi natin mapigilang gumawa ng kasalanan, itago na lang sa ating kapwa. Pero hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Kung darating po sa ganung punto, ibig ko sabihin, yung ganung itago. Pero kung maaari, wag tayo. Kasi tayo ay bagong nilalang na eh. Meron na tayong kapangyarihan mag-put on at mag-put off ng ating sarili. Nasa Colossians yan at saka sa Ephesians. Katuruan sa Ephesians at sa Colossians. Alam nating supili ng ating sarili at alam natin yung mabuti na siyang ating papalabasin sa ating sarili. Kahihiya tayo sa Diyos na di dapat makita ng ating kapwa ang pakikiapid. Ito verse po ito, ang pakikiapid, karumihan, kasakiman, green jokes, lalo na po yung mga green jokes. Akala natin maliit na bagay lang yun, pero yun malaki pong hadlang sa ating Diyos. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ephesians 5:3 hanggang 5. At dapat lumakad tayo sa pag-ibig. Dapat yan ang gawin natin, lumakad tayo sa pag-ibig. Yung sinasabi ditong pag-ibig, ito yung charity. Love din po yung charity. Binanggit ko kanina ito, charity in the body of Christ are selflessness, love of neighbor, and love of God. Ayan na dapat lumakad tayo sa pag-ibig na pinapahalagahan at nalulugod sa isa't isa. Dapat tayo malugod sa isa't isa. Huwag nating lulukuhin yung isa't isa na member ng body of Christ. Dapat nalulugod pa nga tayo. Pinagsisilbihan natin ang ating kapwa member ng body of Christ. Hindi lang kapwa member ng body of Christ. Kahit yung ibang tao, paano natin sila madadala sa body of Christ kung hindi din na tayo magpapakita ng kabutihan sa kanila, di ba? Yun ang gusto ng Diyos para sa atin.
pinapahalagahan at nalulugod sa isa't isa kung paanong inibig tayo ni Kristo at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, Ephesians 5:2. Ang tunay na brotherhood ng body of Christ ay yung nararamdaman ng tao, nararamdaman ng tao na nalulugod siya sa kanya, sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa kapatid, at nakikita ang pag-ibig sa isa't isa, hindi pansarili lamang. Yun po ang tamang attitude ng isang member ng body of Christ. So, ano ang ating gagawin? Be ye therefore follower of God as dear children. Yan po. Yan. Yan naman. For ye, brethren, became followers of the churches of God, body of Christ. Be followers. Yan o. Sige, atin niyang pag-usapan. Pasensya na kayo, medyo matagal pero maganda po naman ito. Worthy po na pakinggan. At talagang ito po yung makakapag-ligtas sa atin. Yan. Be ye therefore followers of God. Ay, wala na. Hindi pala yan. Yan. For ye brethren became followers of the churches of God, body of Christ. Yan. 1 Thessalonians 2:14. Yan ang ating pag-uusapan. First Thessalonians 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay naging mga tagasunod ng mga iglesia ng Diyos na nasa Judea na kay Kristo Jesus, sapagkat kayo'y nagdusa rin naman kayo ng mga ganong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya na nangyayari sa mga Hudyo. Pag sinabing churches of God, ito yung body of Christ. Tandaan niyo ito, tagasunod ng mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo. Ito yung mga panahon ng una, ito yung unang mga natatag na churches of God. Ito yung body of Christ. No? Alahanin ninyo, sa ministeryo ni Kristo sa lupa, hindi pa nabuo ang body of Christ. Sa nga naman, wala pa kayo naririnig. Doon sa poor writer, doon kay Matthew, Mark, Luke at saka John, may narinig na pa kayo doong body of Christ? Wala pa. Kay Paul lang. Sa sulat lang ni Pablo, kayo nakarinig ng ganun. Naganap lang po ito sa ministeryo ni Paul na inireveal din naman sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo na nasa langit. So, hindi po ito galing kay Pablo, galing din ito sa ating Panginoong Jesucristo, pero siya ay nasa langit na, kinuha niya si Pablo, doon sila nag-usap, doon inireveal na itong Pablo ang gagawin mo. Ikaw ang magtatatag ng body of Christ. Ikaw ang unang member ng body of Christ. Ikaw ang magpapalaganap sa kanila ng katuruan tungkol sa dispensation of grace of God, tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yan po. Bakit tayo sinasabihan na maging tagasunod ng simbahan ng Diyos, ang body of Christ? Bakit tayo sinasabihan? Upang ipamahagi ang salita ng Diyos na walang discrimination. Sa nga naman, at hindi inaalintana kung mayroon mang regalo o wala, at anumang paghahadlang ni Satanas, ang goal ay maipahayag sa kanino man ang kaligtasan. Kailangan specific na salvation po. Kaya dito sa ating ginagawa, alam natin marami paghadlang ang si Satanas. Kanina nga dapat mag-uumpisa ako ng alas 6 pero anong nangyayari? Nasira yung ating microphone. Maganda, mayroon tayong old na microphone. Dati kasi dito lang meron ng kasama ditong yung lapel dito napapaganyan, pero nasira po. Gagawa ng paraan para hindi po tayo makapagpahayag. Ang Diyos ang gumagawa po ng remedyo
para po talagang kaya yan ang ating alituntunin, yan ang ating gawain dito sa lupa. O kahit anong paghahadlang, basta ang goal natin maipahayag yung tama na salita ng Diyos. Yan. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Yan. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. 2 Thessalonians 3:9. Yan. Tayong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos at mga leader ng simbahan, tandaan niyo po ito ay dapat maging halimbawa sa ating mga tagasunod. Sinabi ni Pablo na huwag suportahan ang mga taong islak. Ano bang islak? Yung mga tamad. At tayong mga lumalakad sa Espiritu ay huwag manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Tayong lumalakad, oo nga naman. Huwag tayong manlulupaypay. Sige lang, magpatuloy lang tayo sapagkat sa bandang huli, alam natin meron tayong prize, meron tayong premyo. Tayo ay makakasama sa rapture. Oo. At ating pakakatandaan, Oo. At ating pakakatandaan, ang hindi sumusunod sa mga sulat ni Pablo ay huwag pakisamahan nang siya ay mapahiya. Huwag daw natin mapakasamahan. So, huwag tayong, yung sinasabi niyan siya ay member ng body of Christ at saka alam niya yung dispensation of grace, pero nagtuturo pa rin sa atin. Huwag natin pakasamahan. Yun ang sinasabi Huwag natin pakasamahan para mapahiya. Gayunpaman, huwag ituring na kaaway. Huwag natin ituturing na kaaway. Kaibigan pa rin natin. Kung makakasalubong natin, kung makikita natin, batiin pa rin natin. Pero hindi na tayo makikisama sa kanya dahil iba ang kanyang espiritu. Hindi siya lumalakad doon sa lakad ng espiritu, sa tunay na lakad ng espiritu. Huwag na natin pakasamahan, pero huwag natin ituturing na kaaway. Ganun pa man, kundi pagsabihan bilang kapatid. Ngayon, napagsabihan na natin, hindi naman nakikinig, iwasan na lang natin. Pero kung makasalubong, huwag nating lalayuan. Ito rin pa rin natin na kaibigan. Yan ang sinasabi sa 2 Thessalonians 3:10-15. Ano po? Yan. Yan. Pattern yourselves after fall as He is of Christ. Wala na. Ito na pala yung Sorry, napatay natin. Yan. Yan na po yung ating conclusion, mga kapatid, Conclusion na po natin yan. Yan. Ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa bagong panahon. Ito na yung bagong panahon natin Ito ngayon, wala na tayo dun sa panahon ng kapanahonan ni Kristo na siya ay nabubuhay sa lupa. Ito yung kasunod na panahon na yan. Iisa ang denomination itinuturo dito. Iisa ang doktrinang itinuturo dito na dapat lamang ay body of Christ. Wala na pong iba. Kapag tayo ay naghangad pa ng iba, malalayo po tayo dun sa tamang pathway natin, sa tamang daan natin patungo sa kaligtasan. At ang kaligtasan ngayon ay yung rapture na sinasabi ko sa inyo para sa body of Christ. Ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa panahong ito yung dispensation ng grace of God sa pamamagitan ni Kristo sa ginawa niya sa krus.
naging doktrinang ebanghelyo na inireveal niya kay Pablo na ipinahayag naman ni Paul sa mga tao, sa atin, nakarating sa atin. At nakarating din sa inyo ngayon kung kayo nakikinig ngayon. Inatasan tayo ni Pablo na tularan siya sa maraming aspeto. Kaya maraming verse dito si Pablo na tularan siya sa mga maraming aspeto at dapat natin yung magampanan. Sapagkat siya ay na kay Kristo. Bakit natin gagampanan? Sapagkat siya na kay Kristo. Siya yung tamang guide natin. Nakausap niya mismo ng personal at binago ang kanyang pagkatao mula sa masama tungo sa mabuting tao. Sama-sama tayong tularan si Pablo at kilalanin natin ang mga nagsisilakad ng ganito. Yung mga katulad din natin na tumutulad sa kanya, kikilalanin natin. Yun ang ating magiging kasama ngayon. Bagamat mahirap iwanan yung mga dati nating kasama, ating iiwanan. Pero yung ating personality, yung ating pakikipagkaibigan sa kanila, papanatilihin natin. Kasi paano natin sila madadala kung i-ignore naman natin, kung magko-cold shoulder tayo sa kanila, lalo hindi natin sila madadala. Ngayon na tayo ay bukas ang pag-iisip sa kanila para meron din silang chance na sila ay madala at tumulad din kay Pablo, na gaya ng pagtulad natin. So yun, ibig sabihin dito ni Pablo. Sama-sama tayo at kilalaning ang mga taong nagsisilakad ng ganito na ginagawa din naman natin bilang halimbawa na nag-iingat sa doktrina. Yung pala, sa mga taong katulad natin na nag-iingat naman sa doktrina. Kung ano ba ang doktrina natin susundin, ganito. Hindi yung doktrina noon, kundi yung doktrina ngayon. Sapagkat yun ang way ni Lord para tayo ay maligtas. Na nag-iingat sa doktrina at na ipamumuhay ito. Hindi lamang alam natin yung doktrina at inaral natin, kundi ipamumuhay din natin. Ipakita natin sa tao, ipakita natin sa kapatiran na ipamumuhay natin yung doktrina. Dapat nating tumulad at sumunod kay Pablo sa pagtanggap ng mystery kung paano niya ito inunawa at ipinamuhay. 1 Thessalonians 1:6 na may malaking kapighatiang naganap sa buhay, subalit may kagalakan sa espiritu. Ito nga yun yung sinasabi ko sa inyong kapighatian sa buhay. Kasi yung dati niyong kaibigan ay may iwanan nyo dahil sa pananampalataya. Pero yung inyong pagkaibigan, inyong papanatilihin sa kanila. Pero sa ginagawa naman natin ito, meron tayong kagalakan sa espiritu. Kaya hanggang dito na lang po at sana'y naunawaan ninyo. Napakaganda po ng lesson na ito. Maganda itong preaching na ito para sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, magamit natin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ano po? Amang Diyos, marami po salamat sa araw na ito.
Panginoon, sa buhay. Ilayo niyo sila sa kapahamakan. Yes, Lord. Ang lahat ng membro ng Body of Christ na buhay, Panginoon, ilayo